Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2381. Si Dax ay napakamot ng ulo. Huminga ng malalim si Daryl habang tumingin siya sa paligid at sinabi, "Ngayon, tipunin na namin kaagad ang mga mandirigma at makisama sa Zhangju. Bilasan mo." Naisip niya na nagpa siya si Zhangju na maglunsad ng isang pagsalakay laban sa hukbo ng Rakshasa, upang mapatunayan ang kanyang sarili na may kakayahang umuto sa kanyang mga tropa. Hindi niya dapat alam na ito ay isang bitag. Oo. Ang iba pa ay sabay na tumugon bago siya lumabas sa tent at nagsimulang tipunin ang mga sundalo. Makalipas ang 1 minuto, ang daan-daang libo ng mga mandirigma ng Union Army ay nagsimulang magmarcha patungo sa kampo ng Rakshasa. Samantala, sa kampo ng Rakshasa, ang pananambang ng Celestial Feather Riders ay nagulat sa hukbo ng Rakshasa, ngunit hindi nagtagal bago sila muling nagtipon at nagsimulang lumaban. Patayin silang lahat. Huwag iwan ang may buhay. Ang determinadong sigaw ni Amastan ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan habang sumabog ang kanyang panloob na enerhiya mula sa loob niya. Ginamit niya ang kanyang taibak na may lakas na maihahambing sa isang Diyos ng digmaan, nagpadala siya ng ilang Celestial Feather Riders sa kanilang madugong kamatayan sa bawat pag-indayog. Si Zhangju ay nagmamasid sa larangan ng digmaan ng walang salita habang siya ay lumipas sa kalangitan mga 100 metro ang layo. Libu-libong mga Celestial Feather Rider ang sumunod sa kanyang utos na may ganap na pagsunod. Nilabanan nila ang hukbo ng Rakshasa na walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling buhay. Marami sa kanila ang namatay ng malungkot. Si Zhangju ay walang naramdaman na pagsisisi sa pagkawala, dahil naniniwala siya na ang mga kalalakihan na may higit na layunin ay hindi dapat mag-atubiling masira ang ilang mga itlog. Ang mga general sa tabi niya, bagaman, hindi na nakatiis ng paningin. Si Daryl Darby ba ay magpapakita sa mga backup? Paano ko malalaman kung magpapatuloy ito ng ganito? Libu-libong mga Celestial Feather Rider ang mamamatay dito. Napuno ng pagkadismaya ang kanilang mga puso habang tinatalakay nila iyon. Ito ay tiyak sa sandaling iyon nang makita ng isa sa mga general ang isang bagay mula sa malayo at sumigaw sa kaguluhan. Narito, pinangungunahan ni Daryl Darby ang Union Army dito. Nakita nila ang daan-daang libong mga sulong na inilipat patungo sa kanila. Ang taong namuno sa kanila ay nag-hover sa pagitan ng hangin kasama ang Heavenly Halberd sa kanyang kamay, tumingin siya hindi may kakaila kamahalan. Ang taong iyon ay si Daryl. Masamang mapanunuya si Zhangju nang makita niyang nawala ang lahat alinsunod sa kanyang plano. Naisip niya, "Oh Daryl, hindi mahalaga kung nakaligtas ka at naibalik ang iyong panloob na enerhiya. Masyado ka pa ring walang karanasan upang talunin ako sa palaging nagbabago na larangan ng digmaan." Tinaas ni Zhangju ang braso at sumenyas ng utos na umatras. Ang Celestial Feather Riders na halos nakulong sa kampo ng Rakshasa ay agad na nagsimulang himukin ang kanilang mga bundok na umalis nang makita nila ang Senadorias. Damn it! Tulad ng pag-urong ng mga Celestial Feather Riders, nakakita si Amasta ng isa pang hukbo habang hinahabol niya sila. Natigilan siya sa lugar. Isa pang hukbo ang darating. Dapat plano nila ito. Ipapakita natin sa kanila. Maraming sundalong Rakshasa ang ligaw na umiyak. Naramdaman din ni Amasta na ang kanyang hanggaring makipaglaban ay lalong pinukaw habang ang kanyang mga mata ay pumula sa isang uhaw na dugo. Itinaas niya ang kanyang taibak at sinabi, "Mga mandirigma, kontrahin mo sila. Hindi namin pinapayagan ang alinman sa kanila na iwanang buhay ang battlefield na ito." Ipasa, ang naglalakihang mga ibon na sinakay ng Celestial Feather Riders ay nagbigay sa kanila ng isang makabuluhang kalamangan sa paglipat sa hukbo ng Rakshasa. Kaya, nagpasya si Amasta na huwag silang habulin, itinuon niya ang kanyang pansin sa daan-daang libong mga sundalo ng Union Army sa halip. Ipasa, ang nakakabingi na sigaw ng labanan na malapit sa 1,000,000 sundalong Rakshasa ang tumalon sa kalangitan habang sila ay sisingilin patungo sa Union Army. Habang nag-aaway ang dalawang puwersa, sumisigaw sa hangin ang mga sigaw na parang hayop at pinahirapan na sigaw, ang kalangitan ay parang pininturahan ng pula habang nagpatuloy na pag-agos ng dugo. "Humawak ka, Daryl,"
Tila may napagtanto si Chester nang makita niya ang napakaraming sundalo na sisingilan sa kanila, ngunit wala sa isang mandirigma ng North Mona ang nakikita. Sampay nito niloko tayo, Zhang Ju, ay nag-trap dito. Kabanata 2382. Agad na lumubog ang mukha ni Daryl nang mapagtanto. Tumingin siya sa mga kampo at nakita ang daan-daang mga bangkay ng Celestial Feather Rider sa buong patlang. Bukod sa walang nakikita ang hukbo ng North Mona. Malinaw na si Zhang Ju ay nagplano upang makuha siya sa pagsadyap sa sandaling mailunsad niya ang pagsalakay. Pagkatapos, siya ay uatras kapag dumating si Daryl, iiwan niya sa kanila ang kanilang kalaban. Zhang Ju kinuyam ni Daryl ang mga kamao habang namumula ang mga mata mula sa sobrang pagkapuot. Ang pagkamamuhi ni Zhang Ju ay hindi tumitigil upang humanga siya, sino ang mag-aakalang magpaplano laban kay Daryl sa mga oras na ganoon. Galit na galit si Daryl, at desperadong gusto niyang utusan ng Union Army na umatras. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil ang magkabilang panig ay nakikipaglaban sa isang mainit na labanan. Samantala, kumunat ang noo ni Alaric habang naghahanap siya ng mabisang counterattack. Si Deborah at Chantel ay tumayo sa kanyang tabi nang walang salita, natigilan sila sa hindi nahulaan na mga pangyayari. Gayunpaman, hindi sila mga ordinaryong kababaihan, pinananatili nila ang kanilang kahinahunan. Ang hukbo ng Siam na mainland ay sinusubukan na ambush sa amin mula sa magkabilang panig. Huminahon si Alaric at may teorya habang siya ay tumingin sa buong larangan ng digmaan. Nakakahiya na hindi sila nag-coordinate ng maayos. Manalo ang hukbo ng Raksasa kung susundan natin sila ngayon. Napagtanto din niya na ang mga sundalo ng North Mona ay umalis sa bukid, mga sundalo lamang mula sa Union Army ang nandoon. Hindi. Umiling si Chantel at nagmamadaling sinabi, si Yang Jian ay maaaring wala rito. Ngunit sina Daryl Darby at Zhang Ju ay hindi dapat maliitin. Maaari nilang gawin ito upang maakit ka ng bitag. Si Chantel ay naging isang kilalang talento sa Westrington, ang kanyang larangan ng pag-aaral ay nagsama pa ng mga diskarte sa militar. Kailangan niya lamang ng isang pagtingin upang malaman na ang Zhang Ju ay binalak si Daryl at ang Raksasa hukbo sa bawat isa. Maaari niyang hindi nagustuhan si Daryl Darby, ngunit hindi niya ginusto na matalo ang Union Army. Hindi siya tatayo ng walang ginagawa para sa kapakanan ng Nine Mainland. Maaari lamang niyang subukang kumbansihin si Alaric na huwag ituloy ang mga ito. O saglit na nanginginig si Alaric bago siya lumingon upang tumingin kay Chantel na nagtataka. Kaya ano ang dapat nating gawin? Guro ko, dapat nating palakasin ang pagtatanggol ng mga kampo at itaboy ang mga kaaway nang hindi nahuhuli sa pagsunod sa kanila. Kinagat ni Chantel ang mga labi bago niya ibigay ang payo na iyon. Tumango si Alaric bilang pagsang-ayon, tinipon niya ang puwersa sa loob ng kanyang larangan ng enerhiya upang sumigaw sa buong larangan ng digmaan patungo sa Amastan. Kapatid, pagtuunan ng pansin ang pagtulak sa kanila pabalik, huwag mong habulin ang mga ito. Huwag ituloy ang mga kalaban ay nasa kanilang mga kampo, ngunit hindi nila ito mahabol. Si Amastan ay nalito at nabigo, napabayan niya ang utos ng kanyang kapatid at sinisingil ang mga tropa ng kaaway. Si Amastan ay dalubhasa sa labanan at nagbabanta tulad ng isang gutom na tigre para sa dugo. Sa isang iglap lang ng mata, hindi mabilang na sundalo ng Union Army ang napatay. Ang brat na ito ay maaaring labanan, naisip ni Daryl habang nakasimangot siya sa tanawin. Agad niyang binigkis ang sarili bago siya tumakbo papunta kay Amastan. Magbabayad ka para sa pagpatay sa aking mga kasama. Sigaw niya habang ginagamit niya ang Heavenly Halberd laban kay Amastan ng mabangis. Ikaw ang paningin kay Daryl ay lalong nagpukaw sa uhaw ni Amastan sa dugo habang iniisip niya kung paano pinatay ng lalaki ang napakaraming sundalo ni Raksasa sa nakaraang labanan. Gusto niyang maghayganti, at hinatid ni Daryl ang kanyang sarili kay Amastan. Insuot ni Amastan ang kanyang longsword at itinanam sa harapan niya. Ang langit na halberd at ang longsword ay nagsalpukan ng buong lakas, ang lakas ay nagtulak kay Amastan paatros sa higit 100 metro ang layo. Ang kanyang mga paadrag ang lahat ng mga paraan, Daryl Darby, talunin kita kahit na nangangahulugan ito ng aking kamatayan. Si Amastan ay hindi mananakot sa lahat ng mabigat na lakas ni Daryl ngunit sa halip ay mas na-motivate kaysa dati. Umuungal siya nang singilin muli si Daryl. Nginis siya ni Daryl ang walang kabuluhang pagsisikap ng binata,
kinontra niya si Amastan ng mahigpit na pagkakahawak sa Heavenly Halberd. Nagawang hawakan ni Amastan ang pag-atake ni Daryl, ngunit kalaunan, nagsimula na siyang magsawa sa matinding palitan. Maaaring siya ay mabangi sa gitna ng mga sundalong Raksesa, ngunit hindi pa rin siya katugma kay Daryl, na umusbong sa antas ng langit na pag-akyat, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa mayroon siya bago iyon. Kabanata 2383, Stupid Amastan. Nag-aalala si Alaric habang ang walang habas na pagtatangka ni Alaric na talunin si Daryl ay nagsimulang mabaigo ng labis. Kapatid, nasa likuran mo ako, isang matamis na tinig ang sumigaw habang isang matapang na babae na tumalon sa hangin patungong Daryl. Ang babae, si Natalie Celtic, ay nakasuot ng pulang-pulang baluti na yamakap sa mga kurbo ng kanyang malaatlatiko, na tumindi sa kabangisan habang papalapit sa kanila. Mahinahon na binansagan ni Daryl ang Heavenly Halberd upang kontrahin ang kanyang bagong kalaban nang sumara ito sa kanya. Sa sandaling nakita niya ang mukha nito, huminto siya sa gulat ng isang segundo. Siya pagkatapos, napagtanto ni Daryl na ang babaeng Raksesa na nakasalamuhan niya ay ang anak na babae ng Raksesa King at si Alaric at kapatid na babae ni Amastan. Kaya, ikaw si Daryl Darby. Sinungaling ka. Sinabi mo sa akin na ang pangalan mo ay Darren Darby. Akusasyon niya sa pamamagitan ng mga ngiting ngipin. Kapag siya ay malapit sa kanya, inilipat niya ang kanyang mga kamay sa isang paggalaw na may isang pares ng mga scimitars na may buto patungo kay Daryl. Ang lalaki ay napasailalim sa kanyang sariling kama, at siya ay sa pamamangha ng kanyang lakas, siya ay nahulog sa paibig sa kanya. Nakaramdam siya ng daya at insulto nang malaman niya na siya ang sikat na Daryl Darby mula sa siyam na lupain. Ang mga kababaihan sa Raksesa ay mabangis at prangka ng likas. Si Natalie ay hindi nagpakita ng anumang awa sa kanya nang mapagtanto na nagsinungaling siya sa kanya. Kahit na ang pananakot niyang atake ay hindi nagbanta kay Daryl, medyo nalito siya. Nakahiga sa kanyang kama upang makatakas sa mga bantay. Niwala siyang ginawa sa kanya, bakit siya bigo na nais niyang patayin ito? Sa tulong ni Natalie, sa wakas ay nakakuha si Amastan ng pagkakataong umatras at magpahinga upang mapanumbalik ang kanyang lakas. Ate, siya ay talagang makapangyarihan, kaya mag-ingat. Hindi tumugon sa kanya si Natalie, nakatuon siya sa kalaban niya na may pare-pareho na kilos na nakakapanakit. Para sa isang split segundo, nais ni Daryl na hampasin siya, ngunit sa huli, magagawa niya ito. Biglang may kumulabog. Ang ilang mga sundalong Raksesa sa Gigantic Monsters ay sumali sa labanan. Ang hukbo ni Daryl ay may malaking puwang upang mapunan kumpara sa mga tropa ng Raksesa sa mga tuntunin ng lakas. Maaaring mawala sa kanila ang siyam na mainland kasama ang paglahok ng Gigantic Monsters. Hindi mabilang na mga disipulo mula sa iba't ibang mga sekta ang natapakan hanggang sa mamatay sa kanilang daing. Naaalarma ng patuloy na hiyawan at pagkamatay sa ilalim niya, humarap si Daryl kay Natalie at sinabi, "Paumanhin, ngunit wala akong oras upang harapin ka ngayon." Itinaas ni Daryl ang kanyang kanang braso, at isang bola ng puting apoy ang nabuo sa kanyang palad, na mabilis na lumipat sa hugis ng isang lotus na bulaklak na nagpapasaya sa buong kalangitan. Ito ang White Lily Cold Flame. Ano yan, napaisip si Natalie habang nakakunot ang noo. Hindi pa niya naririnig ang White Lily Cold Flame, ngunit ang nakasisindak na init ng apoy ay likas na nakabantay sa kanya. Sina Chantel at Deborah, na nasa malapit, ay kumalas nang makita ang apoy. Sa tabi nila, nagbago ang ekspresyon ni Alaric habang nagmamadaling nagtanong. "Mahal kong mga guro, ano ang ipinatawag ni Daryl Darby ang White Lily Cold Flame?" Ang pinakamakapangyarihang kakaibang flame at isang bola ng puting apoy ang nabuo sa kanyang palad, na mabilis na lumipat sa hugis ng isang lotus na bulaklak na nagpapasaya sa buong kalangitan. Ang pinakamakapangyarihang kakaibang fay sa mundo, sabay na sagot nina Deborah at Chantel. Agad na namula si Alaric sa pangalan na narinig. Pagkatapos, sumigaw siya sa patlang, "Ate, abangan! Iyon ang pinakamakapangyarihang kakaibang apoy sa buong mundo." Siya ay hindi alam ang kapangyarihan ng White Lily Cold Flame, ngunit alam niya na ito ay labis na mapanganib mula sa ekspresyon ng mukha ni Chantel at Deborah. Kabanata 2384. Ang mukha ni Natalie ay lumubog sa babala ng kanyang kapatid, at siya ay mabilis na umiwas sa gilid ng walang pag-aalangan.
Hindi niya kailangang malaman kung ano ang puting apoy bago siya, ngunit alam niya na wala siyang pagkakataon na laban dito. Nako, sigurado kang tatakbo. Ninisya ni Daryl bago niya hinabol si Natalie na nagmamadali at tinatakan ang mga akulo nito sa isang solong paggalaw bago siya tumugon. Ang katawan ni Natalie ay agad na nagyelo sa lugar, ni hindi niya maiangat ang isang daliri. Kailangan mo lang tiisin ito, ikaw ang anak na babae ng Raksesa King, tutal, sabi ni Daryl habang inaangat. Si Natalie gamit ang kanyang mga braso at tumalon pa atras gamit ang gripo ng kanyang mga paa. May plano si Daryl ay hostage niya si Natalie upang ang Raksesa Army ay dapat pigilan. Maaari lamang makinabang ang Union Army sa kanilang kasunod na laban. Pakawalan mo ako, humihingal na si Natalie sa pagkabigo habang nagpupumiglas at nagtatangkang lumaya. Gayunpaman, ito ay walang katuturan habang ang kanyang mga akya points ay selyadong. Ate, nang makita niya na ang kanyang kapatid na babae ay inagaw, nagpanik si Amastan at tumayo upang habulin siya. Sa kasamaang palad, ang tunggalian kasama si Daryl ay sinugitan siya at pinatuyo ang karamihan ng kanyang panloob na enerhiya, iniiwan siyang masyadong mahina upang gumawa ng anumang bagay upang mapigilan sila. Pakawalan mo ang aking kapatid. Umungal sa galit si Alaric habang tumatalon sa hangin pagkatapos ni Daryl. Ang kanyang panloob na enerhiya ay sumabog habang inilunsad niya ang kanyang sarili patungo kay Daryl gamit ang kanyang palad sa isang nakakasakit na posisyon. Sa kawalan ng kanyang ama, si Alaric ay hindi dapat kumilos ng walang habas bilang pangkalahatang commander ng kanyang hukbo, ngunit nawalan siya ng kontrol nang makita niyang may kumuha sa kanyang kapatid. Gusto mo siyang bumalik, ngumiti ng walang ingat si Daryl Baum. Ang dalawang palad ay nabangga at naglabas ng isang shockwave na nagpadala kay Alaric na lumilipad na may isang muffled grunt. Namumutla ang kanyang mukha nang siya ay mapunta at patatagin ang kanyang sarili sa bukid higit sa 20 metro ang layo. Natigilan siya habang nakatitig sa mga sandang kay Daryl. Gaano lamang katindi ang lalaking iyon, sinamantala ni Daryl ang pagkatalo ni Alaric upang mabilis na umatras. Sumigaw siya, bumalik ka. Umurong. Sumulyap siya sa larangan ng digmaan, at napagtanto niya na ang ika-6 na bahagi ng kanyang mga sundalo ay namatay noong gabing iyon. Ito ay naging isang makabuluhang pagkawala para sa Siam na mainland. Ngunit ang mga bagay ay naiiba ngayon, mayroon akong anak na Raksesa King, ang kanyang hukbo ay hindi maglakas loob na ituloy kami, naisip niya. Sinunod ni Chester at ng iba pa ang utos ni Daryl, agad silang tumalon sa pagkilos at nagsimulang tipunin ang lahat para sa isang retreat. Pumunta ka. Ang mga mata ni Amastan ay namula sa galit habang sumisigaw, sundan mo sila ngayon, patayin silang lahat at ibalik ang aking kapatid. Pagkatapos, humakbang si Alaric papunta sa kanyang kapatid na may madidilim na ekspresyon at pinagalitan siya. Kailangan mong huminahon, kapatid. Nasa kanila ang aming kapatid na babae, ano ang mangyayari kung magpasya silang saktan siya upang pigilan kami sa paghabol sa kanila? Tumigil siya at tumingin sa paligid nila bago niya itinaas ang kanyang tinig at sumigaw, "Mga sundalo, bumalik sa kampo at palakasin ang ating depensa." Sinunod ng Raksesa Army ang kanyang utos, bumalik sila sa kampo ng maayos. Nawawala ang Raksesa King, kaya't ganap ang utos ng kagalang-galang na anak Alaric. Hindi nasiyahan si Amastan sa katotohanang wala silang magawa tungkol dito. Hinampis niya ang kamao sa bato sa tabi niya at bumalik sa kampo kasama ang iba pa ng atubili. Kabanata 2385. Sa oras na iyon, si Amastan ay buo ang kanyang isip na may pagnanasang mag-charge sa Siam na kampo ng mainland at iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit nang makita niya ang iba na sumunod ang utos ni Alaric at ang katotohanang wala siyang kalagayan upang gawin ang ganoong bagay, napalunok lamang niya ang kanyang kayabangan. Makalipas ang ilang minuto, malungkot na umupo si Alaric sa kanyang tent. 12-dosenang mga general ng Raksesa ang nakatayo sa linya sa magkabilang panig ng tent, kasama ang Amastan sa pinakaharap ng linya. Walang sino man ang naglakas loob na huminga ng isang salita sa nakagagalit na kapaligiran. Si Deborah at Chantel, na tahimik na nakaupo sa likuran ni Alaric, ay nanatiling tahimik din. Sa kalagayan ng biglaang pagsalakay laban sa kanilang kampo, naabutan ng kanilang kaaway ang kanyang kapatid na babae. Tinipon ni Alaric ang lahat para sa isang diskarte upang malutas ang isyu sa kamay. Kapatid, sa wakas, hindi na natagal ni Amastan ang katahimikan at sumulong.
Ano ang dapat talakayin? Magpapahinga muna kami ng kaunti at pagkatapos ay agad na umalis upang salakayin ang siyam na kampo ng Nine at iligtas ang aming kapatid na babae. Ang karamihan ng mga general ay tila sumasang-ayon habang tumango sila bilang pag-aproba. Ang tribo ng Raksesa ay palaging hindi magagapi, kailan pa sila nakaranas ng ganitong kabiguan. Karamihan sa kanila ay nais na malutas ang problema. Gayunpaman, nanatiling maalalahanin si Alaric sa katahimikan. Kapatid, bakit mo pa iniisip ito? Tanong ni Amastan sa pagkabigo. Kagalang-galang anak, sigurado ka, si Daryl Darby might have Natalie, but from what I know about that man, he would not harm her, sinabi ni Chantel sa pagtatangkang mapayapa si Amastan. Tumango si Debre bilang pagsang-ayon at idinagdag, totoo iyon. Ang siyam na mainland ay nasa talunan ng pagkawala hanggang ngayon, ang tanging dahilan kung bakit kinuha ni Daryl si Natalie upang hadlangan ang aming hukbo. Naniniwala ako na ito ay isang pagkakataon. Kung nais ng kagalang-galang na anak na makipagkasundo sa kanila, maaari kaming magpadala ng isang messenger sa kanila upang pag-usapan ang mga termino ngayon. Makipag-ayos ang mga general sa tent ay lumingon upang magkatinginan, mukhang magkasalungatan sila. Para sa tribo ng Raksesa, laging ito ay upang masakop o masakop, kapayapaan ay hindi kailanman sa equation. Ang mungkahi ay nagpukaw kay Amastan, tinuro niya si Deborah at Yumangay, babae, isara mo ang iyong bibig. Itigil ang pagsubok na manipulahin ang aking kapatid sa iyong mga salita. Kasalanan ng mga kababaihan pinulupot nila ang kanyang kapatid sa kanilang mga daliri. Ang kanyang kapatid ay palaging mapagpasya, ngunit mula nang sila ay lumitaw, siya ay naging malambot at walang pag-aalinlangan. Ang mas naisip na inilagay ni Amastan ang galit na nakuha niya. Inilabas niya ang kanyang longsword at itinuro ito kina Deborah at Chantel. May kasabihan sa Nine Mainland ang kagandahan ng ugat ng mga sakuna. Tinatanggal ko ang mga ugat ngayon, sigaw niya habang tumatakbo papalapit sa kanila. Bumagsak ang ekspresyon ni Deborah at Chantel sa biglaang pag-atake. Hindi nila inisip na ang Amastan ay labis na hindi nasaktan na atakihin niya sila ng walang pag-aalangan. Tumigil ka, umungol si Alaric habang hinihila niya rin ang kanyang sandata upang harangan ang welga. Klang, sa pamamagitan ng isang alon ng panginginig ng boses, Amastan nadapa tungkol sa 10 metro paatros. Namutla ang mukha ni Alaric sa epekto. Nasugatan din siya mula sa laban kasama si Daryl. Kapatid, nanlaki ang mga mata ni Amastan sa hindi makapaniwala at sumigaw, bakit mo pinapanatili ang mga kababaihan sa paligid na buhay ka sa ilalim ng kanilang mga spell? Bago siya matapos, sinampal ni Alaric ang kanyang kapatid ng walang babala. Iyon ay para sa iyong kawalan ng paghatol sa kung ano ang tama at mali. Malamig na tinitigan ni Alaric ang kanyang kapatid at umungol, si Papa ay nawawala. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang pagpapanatili sa sitwasyon ng siyam na Darwin na nilalaman at hanapin siya. Ngunit ang gusto mo lang gawin ay ang makipag-away. Patuloy na napabayaan ni Amastan ang kanyang mga order sa mga nakaraang laban. Pinayagan niya ang kanyang pag-uugali noon, ngunit hindi niya makita sa kanya na tiisin pa iyon. Si Deborah at Chantel ay maaaring mga kababaihan, ngunit sila ay may kaalaman na mga individual na nagturo sa kanya ng mahalagang pananaw. Hindi niya papayagang pumatay sa kanila si Amastan. Nagulat si Amastan sa sampal na iyon, hindi niya nagawang mag-snap out dito hanggang sa lumipas ang mga segundo. Pagkatapos, tumingin siya kay Alaric, siya ay lubos na namangha. Kapatid, ginagawa ko lang iyon alang-alang sa tribo ng Raksesa, bakit mo ako sasaktan? Ano ba ang nagawa kong mali? Lalo namang nabulabog si Amastan habang nagsasalita. Hindi naman sa gusto kong puntahan ang aming ama. Ito ba ay isang masamang ideya na talunin natin ang siyam na mainland at sorpresahin siya kapag nakita natin siya sa halip? Snap! Lalong napukaw si Alaric sa sinabi ng kanyang kapatid. Kinawayan niya ang braso at sinampal ulit siya sa mukha. Kabanata 2386. Paano mo masasabi na ginagawa mo ito para sa tribo ng Raksesa? Tinuro ni Alaric si Amastan at sumigaw habang nanginginig sa galit, ang kulit mo. Kung hindi dahil sa iyong insubordination, hindi ito nangyari. Hindi mo pinansin ang aking babala at sisingilan kaagad sa pagbuo ng mga kaaway, inilalagay ang iyong sarili sa panganib. Kung hindi dahil doon, ang iyong kapatid na babae ay hindi makakaligtas sa iyo at natapos na bihag ni Daryl Darby.
Tumingin si Alaric sa paligid ng silid at nagpatuloy na sinabi sa isang malamig na tono. Sa pamamagitan nito ay inihayag kung pansamantalang mapapalayo ang Amastan sa kanyang posisyon bilang Vanguard Commander at makulong sa kampo. Hindi siya papayagang umalis sa kampong ito nang wala ang aking kautusan. Si Alaric ay labis na walang ingat na iwanang walang nag-iingat, kailangan niyang gawin iyon upang mapigilan siya mula sa pagkawasak at sumunod sa kanilang kapatid na mag-isa. Oo, kagalang-galang na anak. Sabay-sabay na sagot ng mga general. Naisip nila na ang desisyon ni Alaric ay bahagyang hindi naaangkop, ngunit dahil siya ay nagalit, walang sinuman ang naglakas loob na makiusap para kay Amastan. Ano na mula ang mga mata ni Amastan sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Alaric. Inaalis mo sa akin ang posisyon ko, ano ang nagawa ko para maranasan ito, hindi mo pa rin makuha saway ni Alaric, sasagutin mo si Itay kapag nakita namin siya. Ako, nais ni Amastan na tanggihan, ngunit sumuko siya at tumalikod na umalis na atubili, alam niyang walang magbabago sa isipan ng kanyang kapatid. Ang natitira sa iyo, pumunta at magpahinga. Kinawayan ni Alaric ang kanyang kamay at sumenya sa mga general na umalis na. Munod ang mga general at iniwan ang kanyang tent sa isang maayos na pamamaraan. Pagkaalis nila, tumalikod si Alaric upang harapin sina Deborah at Chantel at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa insidente kanina. Dapat takot na takot kayong dalawa. Ang aking maliit na kapatid ay palaging walang ingat, ginagawa ang anumang nais niyang gawin. Umaasa ako na magiging mabait ka upang tingnan ito, basta nandito ako, wala nang makakasama sa iyo." Sige, tumango si Deborah kahit gulat na gulat pa rin siya. Si Chantel, sa kabilang banda, ay tumugon ng may banayad ng ngiti, "Tama na, hindi kami maghawak ng sama ng loob." Pinag-aralan niya ang mapotla na mukha ni Alaric at sinabing may tunay na pag-aalala, "Kagalang-galang anak, ikaw ay nasugatan. Magpahinga ka rin." Gumugol sila ng maraming araw kasama si Alaric, at naniniwala silang siya ay may gininto ang puso na naghahangad ng kapayapaan at nakalaan na maging isang matalinong pinuno. Tumango si Alaric at tumawag para sa mga sundalo na isama ang mga kababaihan pabalik sa kanilang mga tent bago siya humiga upang magpahinga. Ang kanyang dating nakatagpo kay Daryl ay iniiwan sa kanya na pakiramdam na parang ang lahat ng mga ugat sa kanyang dibdib ay sumabog. Kailangan talaga niyang magpahinga para makabawi. Pasado hating gabi na. Tulad ng iniutos ni Alaric, hinigpitan ng Raksay sa army ang kanilang mga depensa habang ang katahimikan ay lumalabas sa kampo. 12 ng mga sundalo lamang ang nagpatrol pabalik-balik ng tahimik. Saglit na nag-isip-isip si Alaric bago siya pumikit at naghandang magpahinga. Bigla, mahinang yabag ng paang lumapit sa tent habang may anino na sumingit dito. Madilim, at malamig ang ekspresyon ni Amastan ng mga bakas ng panloob na salungatan. Agad na naupo si Alaric nang mapansin ang tunog, at natigilan siya nang makita ang kanyang nakababatang kapatid sa harapan niya. "Kuya, ano ang ginagawa mo dito sa aking tent sa halip na magpahinga sa iyo?" Naiinis pa rin si Alaric sa mga dating pag-uugali ni Amastan at nanatiling walang pagmamahal sa kanyang tono. "Pinakamatandang kapatid." Binuka ni Amastan ang kanyang bibig at huminto ng parang naghahanap ng tamang mga salita. Napaluhod siya at sinabing, "Mali ako ay walang ingat." Puno ng panghihinayang at panghihinayang ang ekspresyon ni Alaric habang siya ay patuloy na sinasabi, "Sinasalamin ko ang aking mga pagkakamali at napagtanto na mula nang nawala si tatay, kumilos ako ng madali. Marami sa aming mga angkan ang namatay dahil sa aking hindi magandang paghatol, at ngayon, kasalanan ko na ang aming maliit na kapatid na babae ay inagaw. Pinakamatandang kapatid, humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo ako." Gusto mo neganhawa si Alaric nang mapagtanto ng kanyang maliit na kapatid ang kanyang mga pagkakamali. Ngumiti siya at sinenyasan siyang bumangon. "Kapatid, hindi na kailangan ito. Sapat na mapagtanto mo ang iyong mga maling gawain. Hindi mo kailangang lumuhad para dyan." Siya ay medyo naguluhan ng kawalang kabuluhan ni Amastan, ngunit nalulugod siya na sa wakas ay natagpuan ang kanyang kapatid pabalik. "Nakalaan ka upang maging susunod na Raksay sa king, pinakamatandang kapatid, mahirap na lumuhad ako sa harap mo," taos-pusong sagot ni Amastan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mga iskema. Humakbang papunta sa kanya si Alaric at iniabot ang kanyang mga braso upang tulungan si Amastan na bumangon. Iyon ay kapag narinig niya ang isang tao sumigaw, "Mamatay!"
Kabanata 2387. Sa sandaling ang kamay ni Alaric ay nakipag-ugnay sa balikat ni Amastan, isang malupit na puwersa ang sumabog mula sa loob ng Amastan na may isang dagandong habang ang kanyang palad ay gumalaw upang hampasin ang dibdib ni Alaric. Sa katunayan, hindi nais ni Amastan na humingi ng paumanhin sa kanyang nakatatandang kapatid sapagkat, naisip niya na dapat ibahagi ni Alaric ang kanyang ambisyon sa talunin ang syudad sa lahat ng paraan. Gayunpaman, si Alaric ay lumingon sa mga babaeng iyon mula sa Siyam na mainland para sa payo at pinayagan ang kanya sarili na maging hindi mapagkakatiwalaan. Ang lalaking naging siya ay hindi nakwalipikado upang maging susunod na Raksasa King. Palaging napatingin si Amastan sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit hindi niya maalis ang katotohanang sinampal at pinayuhan siya ng kanyang kapatid sa harap ng lahat. Hindi maisip ni Alaric na aatakihin siya ng kanyang kapatid na biological. Ang puso niya ay mabigat sa gulat at galit. Sinubukan niyang iwasan ang atake, ngunit si Amastan ay napakabilis para makalayo siya sa oras. Ang lakas na nakuha sa Alaric mula sa paglilinang ay maaaring mabigat. Gayunpaman, ang kanyang mga reflexes ay apektado ng kanyang hamina estado mula sa nakaraang labanan kay Daryl. Samantalang si Amastan ay dumating handa, buong balak na papatayin siya. Bang! Si Amastan ay mayroong bawat huling patak ng kapangyarihan na natipon sa kanyang kamao nang damapo ito sa dibdib ni Alaric. Si Alaric ay pinadalhan ng paglipad paatras na may pinahihirapang sigaw. Ang kanyang katawan ay nabasag sa kahoy na haligi sa likuran niya bago siya lumapag sa sulok ng tent. Nasamid si Alaric sa kanyang sariling dugo nang mahulog sa lupa. Kinuha niya ang isang huling pagtingin sa kanyang nakababatang kapatid bago siya humugot ng huli niyang hininga. Kapatid, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng awa. Huminga ng malalim si Amastan habang nakatingin sa walang galaw na bangkay ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na walang awa o sakit habang sinabi niya. Ikaw ay ganap na nasa ilalim ng spell ng dalawang kababaihan mula sa Siyam na lupain, wala kang ibang nais kundi ang kapayapaan sa kanila. Ang hinaharap ng Raksasa tribe ay hindi dapat mahulog sa iyong mga kamay. Tumalikod siya upang lumabas sa tent at nagpatulong sa kalangitan. Iyon ang signal para sa isang emergency signal. Hindi nagtagal pagkatapos nito, 12 ng mga general ng Raksasa ang nagmamadali na dumating nang marinig nila ang alulong. Nang sila ay humakbang sa Tolda, ang kanilang mga panga ay nahuhulog sa lupa habang ang kanilang mga paa ay nagyelo sa lugar. Nakita nila si Alaric sa lupa, wala siyang buhay habang ang kanyang katawan ay nakalatag sa isang pool ng dugo. Ang kanyang dibdib ay patag, hindi na siya humihinga. Mga general, tiningnan ni Amastan ang mga kalalakihan bago siya tumulo ng peking luha ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya, wala na ang kapatid ko. Ang mga ugat sa paligid ng kanyang puso ay sumabog habang nakikipaglaban kay Daryl Darby. Sinubukan niyang linangin at pagalingin, ngunit pinalala nito ang sugat at nagdulot ng matinding pagdurugo. Nawalan siya ng buhay dahil doon. Si Amastan ay maaaring maging barbaric, ngunit hindi siya tanga. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alaric ay hindi dapat makalabas, si Daryl Darby ang dapat sisihin dito. Ang mga general ay kumalas mula sa paunang pagkabigla at umiiyak para sa kanilang pagkawala. Ang kagalang-galang na anak. Sampein ang Siyam na mainland. Na si Daryl Darby ay ang pumatay sa kagalang-galang na anak, hindi namin hinayaan na dumulas iyon. Nakalma na walang nagduda sa kanyang mga salita, itinago ni Amastan ang smugness sa kanyang mga mata bago siya nagpanggap na lubos na nalungkot, habang siya ay sumisigaw patungo sa bangkay ng kanyang kapatid, pinakamatandang kapatid, pahinga ka sa kapayapaan. Papatayin ko si Daryl Darby at ipaghiganti ang iyong kamatayan. Oo, gagantihan ka namin. Dapat nating patayin si Daryl Darby at ipaghiganti ang kagalang-galang na anak. Inalalayan ng mga general ang determinadong pangako ni Amastan. Sa gitna ng kanilang galit, ang isa sa mga general ay lumuhod sa harapan ni Amastan at sinabi, Panginoon ko, nawala ang hari at namatay ang kagalang-galang na anak, hinihiling namin sa iyo na tumagal at akayin kami sa tagumpay sa darating na labanan. Nakikiusap kami sa iyo na kunin ang posisyon bilang General Commander kasabay nito, lahat ng mga general sa tent ay napaluhod at sumigaw ng sabay. Tumango si Amastan sa kasiyahan at sinenyasan silang buma. Ngon bumangon ka.
Ang aking unang utos bilang General Commander, nagmamarcha kami patungo sa kampo ng $9 bukas. Oo, Commander, sigaw ng mga general.